2 sa 4 na nagbid ang pumasa para sa online voting counting system ng overseas voting sa 2025 elections. Isa po rito ang idineklarang lowest calculated bid pero sasailalim pa ito sa pagsusuri ng COMELEC bago ideklarang winning bidder. May budget na 465.8 million pesos ang proyekto. Pinaghahandaan din ng COMELEC ang seguridad ng online voting. Kaya ang mga registered voter kailangang mag-enroll para makaboto online gamit ng application o app. 1 linggo ang ibibigay sa kanila para makaboto. Umaasa ang COMELEC na sa pamamagitan nito ay mas maraming Pinoy abroad ang makaboto. Kasabay ng bonding ngayong tag-init ang pagkalat din ng kuto. Saksi, si Mark Salazar. Ngayong tag-init, problema na naman ng maraming kabataan ang pagkalat ng mga kuto. Hirap na nga makatulog ang ilang bata sa Isabela. Ang 11 anyos na batang ito sa Ilocos Norte, nagpagupit na ng maiksi para matanggal ang kuto. Lumipat nga ng tirahan ng mga pinsan nito para hindi mahawa. Problema rin ang hawaan ng kuto sa bahay ng nakausap naming nanay sa Marikina. Kahit siya nahahawa sa kuto ng anak. Pagkatabi ko po yung mga anak ko. Nagkakaroon ka din? Opo, pero ano lang po, bilang lang. Hindi naman tulad nito, marami. Sabi ng Department of Health, wala sa ligo ang hawaan ng kuto kundi nasa hiraman ng gamit. Dahil sa nakatabi mo, naghihiraman kayo ng suklay, sombrero, ano mang nilalagay sa ulo na ginagamit ng iba ay maaring mailipat yung kuto, yung pundan ng unan, so inigan yon. So maaring mahawa yung iba. Bakit nga ba tag-init ang panahon ng kuto? Sabi ng DOH, gustong-gusto ng kutong tumira at pangitlugan ang mainit na buhok at pawisang anit. Gustong-gusto rin daw ng kuto ang mga ganitong summer bonding ng mga bata para maghawaan. Kaya nga ayon sa Research Institute for Tropical Medicine, 3 to 12 years old na mga bata ang karaniwang may kuto infestation. Paglilinaw naman ng Center for Disease Control ng Amerika, hindi nagdadala ng anumang sakit ang kuto, kaya hindi itinuturing na public health hazard. Hindi rin nakukuha sa mga pets gaya ng aso at pusa ang kuto ng tao. Meron namang gamot para sa kuto na pwedeng itanong sa dermatologist. Bukod sa pirmihang paglalaban ng mga damit, beddings at tuwalya para walang malugaran ang kuto. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Nilabas ng Pulse Asia ang resulta ng ginawa nilang 2028 Presidential and Vice Presidential Preference Survey. Gayun din ang approval at trust rating ng Pangulo at yung pang matataas na opisyal ng gobyerno. Ating saksiyan. Inilabas ng Pulse Asia ang resulta ng kanilang survey mula March 6 hanggang March 10 tungkol sa pagtitiwala ng mga Pinoy sa 4 na pinakamatataas na opisyal ng gobyerno. 57% ang malaki ang tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos, 71% naman ang trust rating ni Vice President Sara Duterte, 53% kay Senate President Juan Miguel Zubiri at 31% kay House Speaker Martin Romualdez. Pagdating naman sa performance, 55% ang approve sa pagganap ng Pangulo sa kanyang mga tungkulin nitong huling 3 buwan. 67% naman ang approve sa performance ng Vice. 52% ang nakuhang approval rating ng Senate President, habang 31% ang sa House Speaker. Bumaba ang trust at approval ratings ni Marcos, Duterte at Romualdez kumpara sa resulta ng survey noong Disyembre, habang tumaas naman ang mga nakuha ni Zubiri. Hinihintay pa ng GMA Integrated News ang tugon ng Malacanang, OVP at Office of the House Speaker tungkol sa resulta ng survey. Sa inilabas naman ng Pulse Asia na resulta ng ginawa nilang 2028 Presidential and Vice Presidential Preference Survey, nag-statistical tie sina Senador Raffy Tulfo at Vice President Sara Duterte. Nagbigay ang Pulse Asia sa respondents na listahan ng mga pangalan at tinanong kung sinong kanilang iboboto bilang presidente kung gaganapin ngayon ang eleksyon. 35% ang pumili kay Tulfo at 34% kay Vice President Sara. 11% kay dating Vice President Leni Robredo. Kasama rin sa listahan sina Senador Amy Marcos, Manny Pacquiao, Senador Robin Padilla, Senador Risa Ontiveros, House Speaker Martin Romualdez, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Cisco Moreno.
Nagbigay rin sila ng mga pangalan ng mga maaaring tumakbo sa pagka-vice-presidente. 35% ang pumili kay Senadora Grace Poe, 16% kay Senadora Marcos, at 14% kina Manny Pacquiao at Senador Padilla. Kasama rin sa listahan sina Senate President Juan Miguel Zubiri, Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., House Speaker Romualdez, pati sina Senador Tulfo, Bongo, Ontiveros, dating Senador Kiko Pangilinan, Vice President Duterte, Davao City Mayor Baste Duterte, at dating Pangulong Duterte. Nag-survey rin ang Pulse Asia kaugnay sa 2025 senatorial elections. Tinanong din ang respondents kung sino sa mga pangalang ibinigay nila ang iboboto nila kung gagawin ngayon ang eleksyon. Ginawa rin ang mga naturang survey mula March 6 hanggang 10. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Mga kapuso, pwedeng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa 5 lugar sa bansa bukas. At base sa forecast ng Pag-asa, posible ang maitala sa Apari, Cagayan, sa Pili, Camarines Sur, sa Dumangas, Iloilo, Catalman, Northern Samar, at Giwan, Eastern Samar. Nasa danger level po yan na posible magdulot ng heat cramps at heat exhaustion. Ang sa Pag-asa, patuloy na iiral ang ridge ng high pressure area na magdadala ng maaliwalas sa panahon sa malaking bahagi ng bansa. Pero maghanda pa rin sa biglaang pag-ulan. Base sa datos ng Metro Weather, wala namang gaanong ulan sa halos buong bansa bukas, maliban na lang sa ilang bahagi ng Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, Palawan, Samar Provinces, Basilan, Zamboanga Peninsula, Caraga at Davao Region. Mababa rin po ang tsansa ng ulan sa Metro Manila. Nasa state of calamity na 2 bayan sa Marinduque dahil sa kaso ng rabies. Saksi si Tina Panganiban Perez. Dahil sa kaso ng rabies, kabilang sa mga bakat baboy, 2 bayan sa Marinduque ang nasa state of calamity, ang Buac at Buena Vista. Bago nito ay nagpa-animal disease investigation muna ang Provincial Veterinarian matapos may nasawing teenager sa rabies noong 2023. At mula noon, lumabas na halos 90 na ang reported rabies cases sa mga hayop doon, partikular sa mga aso. Mahigit 40 naman ang positibo sa lab test. Considering the number of human death at saka itong number of animal tested positive for rabies, nasa outbreak po. Paglilinaw pa ng Agriculture Department, hindi mga baka o baboy ang kailangang pabakunahan, kundi ang mga aso o pusa na posibleng maging source ng kanilang rabies. You need a rabid dog or a cat to transfer the virus. And by biting the other animal, you transfer it. So, yes, ang gagaling lahat sa aso at pusa. Sa Marinduque, nagpa-mass vaccination na sa mga aso at pusa. Doon kasi, hindi lang ang mga tao ang kinagat ng mga asong may rabies, kundi mga baka, baboy at pati isang Philippine brown deer. Hindi naman daw may ikakalat na mga ito ang rabies sa ibang hayop. Siya lang may infect. Kaya lang, unfortunately, ang wildlife sanctuary namin walang bakod. Kaya ang bottom line pa rin dito is a stray dog po pwedeng magkaroon ng incursion doon sa aming mga wildlife sanctuary at mag-inflict ng damage sa aming mga wildlife. Dagdag pa ng Marinduque Provincial Veterinarian, kontrolado nila ang pagkalat ng impeksyon sa mga tao. Ayon sa Department of Agriculture, wala pa naman daw naiuulat na taong nagkasakit ng rabies dahil sa pagkain ng infected na hayop. Hindi raw ineenganyong kumain pa ng ganito kahit papakuluan. Muling idiniin ang pagsuri sa bibiling karne. May possibility na matransfer pag kinain yung animalia infected. That's why we're very careful in NMIS on approving pork and cattle. Kailangan may tatak NMIS pagka bumili ka ng baboy or baka. Pagtitiyak naman ng Health Department, bihira ang makakakuha ng rabies sa pagkain. Kasi hindi nabubuhay yung virus pag patay na yung hayop kung saan nandun sila. Ang may posibilidad lang ay pati yung utak, niluto nyo, pagkain, nandun yung virus. Okay. Although birang nare-report yan, ay dahil hindi tayo sigurado kung makakakuha ka ng rabies pag kinain mo yung mga ganong uri ng karne, ang rekomendasyon, magpabakuna na rin. Para sa GMA Integrated News,
Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.